Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-recommenda niyan? Eh meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya eh. May alingas-ngas, may usok. So pag kami nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Dilaan ng puwet nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Hindi na epektibo yung impeachment. Punta naman kayo kay PRRD ngayon. Di ba? Well, anyway, kung gusto nyo magdemanda, kung gusto nyo, walang problema. Sabi nga ni PRRD, pati yung ICC, papasukin nyo na eh. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Vice President Sara Duterte matapang na nagsalita at AFP tila pumanig na di umano kay Vice President Sara Duterte. Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Kamakailan nga lamang nag-trending sa social media matapos ang mga naging tila padutsada at mensahe ni VP Sara laban sa Marcos administration sa tila mga kapalpakan nito at kung gaano na lamang siraan ang pamilyang Duterte para lamang di umano manatili sa kapangyarihan habang buhay. At kung ating matatandaan kamakailan, kwinisyon ng mga kritiko ni VP Sara ang dami ng mga kapulisan at sundalo na nakatalaga dito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila pumapanig na di umano ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kay VP Sara Duterte. Dahil dito, ibinalik na ng PNP ang security ni VP Sara at ayon pa sa AFP, walang nakikitang problema sa usapin ng pagpili ni VP Sara sa kanyang magiging security. At ayon pa sa AFP, buhay ng pangalawang pangulo ang nakataya dito. Ipinaliwanag rin ng AFP ang 400 na security detained ng Vice President Sara Duterte na tila pilit namang kwinikwestiyon ng mga kritiko nito. There's no imminent threat to our Vice President. On the side of the AFP, because the Presidential Security Command is under the umbrella of the AFP, of course we'll be performing our mission of protecting our VP. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, hindi dapat masayang ang pinaghirapan ng mga AFP at PNP para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Huwag niyong hayaan na malubog ang bansa sa kamay ng mga adiktos at maubos nila ang kaba ng ating bansa. Kawawa ang bansang ito at maging ang mga kabataan at mga profesional na nalulong sa pinagbabawal na gamot. Yung mga sumasang-ayon sa kanilang ginagawa, malamang ay malaki ang pakinabang sa posisyon na naibigay sa kanila. Kaya naman tikom ang bibig na nabusalan at natakpan na ng kanilang mga mata. Isalba nyo ang mga taong matitino na mabibiktima nila para mabigyan. Yes, men in uniform, sama-sama sa tunay na unity. Team Maisog, laban, kasama ang bayan nating mahal. Support VP Sara, walang ibang magtatanggol sa mga Pilipino. Kung di magkaisa po tayong lahat, labanan ng mga taong manlulupig sa ating malayang pamamahayag at kapayapaan ng ating nag-iisang inang bayan. Wala naman pong ibang pagmamalasakit sa mga Pinoy, kundi tayo-tayo rin po. Men in uniform, mga matalino sila, ramdam nilang tunay na VP Sara at kay PRRD, lalo na ang men in uniform, sinumpaan nila ang protektahan ng ating bansa at PRRD, go! Senator Bongo at Senator Bato, kakasuhan. Pero may problema. Yan po ang pag-uusapan natin. Kakasuhan sila, pero may sabit. Itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Ididemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities, for alleged crimes against humanity in relation to the Crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda
dito kay PRRD, Senator Bongo at Senator Bato. War on drugs. Earlier during the final session day of the year, Quadcom lead chair Robert Ace Barbers presented their Ayan. Si Ace Barbers pa. Okay. Eto ha. Eto talagang Quadcom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Okay? Nakikita naman natin. Ha? Natatakot na ang iyong mga kasamahan. Wala nang gustong pumirma sa impeachment. Oh. Tapos kayo talaga naghahanap kayo ng gulo. Pagkatapos, sisimulan ninyo, gaya ng sa impeachment, sisimulan ninyo yung pagkalkal kay BP Sara, sasabihin ninyo na ito ay impeachable offense, etc. Lahat ibabato nyo na sa kanila. Ang dulo, wala. Anong nangyari sa inyo? Mr. Announcement. Hindi naman natutuloy, di ba? Announce kayo ng announce. Eto na naman kayo, mag-a-announce na naman kayo. Irirekomenda nyo. Eto si Barbers, puro rekomendasyon. Di ba? O, anong una niyang ginawa? O, eto ha. Huwag ka magagalit, Senator, Senator tuloy. O, Congressman Barbers, di ba merong nababalita? Hindi ko po sinasabing totoo to o hindi totoo. Nasa husgado ang desisyon, hindi para sa akin ang maghusga. Pero may nababalita na may mga involved sa mga kamag-anak mo na di umano sa droga at nahuli ng mga pulis. Di ba? Anong ginawa mo? Nirekomenda mo sa NBI na imbestigahan to. Pinahahanap mo yung mga nagbabalitang vloggers. Di ba? Ganyan ang gusto nyo, puro magrekomenda eh. Pero teka muna, Barbers, sana instead na nirekomenda mo na imbestigahan to ng NBI, sana ni-research nyo kung sino-sino to mga vloggers na ito kaysa announce kayo ng announce. Kasi ang datingan, pag announce kayo ng announce, puro lang pananakot. Di ba? Ako hindi ko nga binalita yun eh. Pero napapanood natin yun, nababalitaan natin yun, nilabas ng media yun. Anong ginawa mo, Barbers? Imbis na itinanggi mo. Kasi kung hindi naman totoo, at politiko yung mga kamag-anak mo, kung hindi totoo, sana tinanggi ninyo na hindi kayo involved sa droga. Anong ginawa mo? Pinaiimbestigahan mo yung nagbalita. Sabi nga ika nga, don't kill the messenger. Ibinalita ng ibang vloggers eh. Hindi po ako kasama doon ha. Pero kahit hindi po ako kasama doon sa nagbalita, hindi po tama na paiimbestigahan nyo sa NBI. Tingnan nyo muna, may katotohanan ba yung sinasabi ng vloggers? Kung may katotohanan, bakit nyo pa iimbestigahan sa NBI? Kung wala namang katotohanan, di sana itinanggi nyo. Lagi kayo nandiyan dyan, may mga privilege speech kayo, nasa TV kayo, may press con kayo, meron kayong Quadcom. Ibalita ninyo. Itanggi ninyo, di ba? O ngayon, meron ka na naman irirekomenda. O nakasuhan, itong sila PRRD, si Senator Bongo at si Senator Bato. Teka muna, Senator ako na Senator, Congressman Barbers. Natatawa na lang kami eh. Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-rekomenda niyan, meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya eh. May alingas-ngas, may usok, ni hindi mo nga tinatanggi. Halimbawa, sinabihan ka, ikaw ay bangag, ikaw ay adik. Halimbawa lang ha. Hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang. Tapos ikaw pa magpapaimbestiga, ikaw nga may anomalyang droga. Itanggi nyo muna. Yun po ang punto ron. Itanggi nyo. Kung hindi totoo, hindi totoo. Itanggi nyo, pakita kayo ng proof sa media. And nagalit kayo doon sa vloggers na nagbalita nun. Ano ba naman tayo? So pag kami nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Dilaan ng puwet nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Tapos may gana pa kayong paimbestiga na crimes against humanity, yung war on drugs ni PRRD, may droga na naman. Sir, nagtatanong lang, huwag ka magagalit. Ba't magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi? Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Sir, bakit galit na galit ka at 10 ng iyong mga kasama sa war on drugs ni PRRD? Diba? Sana siguro, kung kayo galit na galit sa droga, pa-drug test muna kayo. Lalo na yung may mga ano dyan, yung may mga anomalya. Again, hindi ko sinasabing totoo. Pero syempre, kung may usok, may sunog. Diba? Patunayan nyo yung sunog na yung galing sa barbecuehan. Hindi na susunog na droga. Ganun lang kasimple yun eh. Bago kayo paimbestiga ng paimbestiga, recommend dito, recommend. Alam mo yung parang si Raulo nagre-recommenda na itong taon to dalhin mo sa mental. Parang ganon. Di ba?
Locus talking. I'm not saying na gumagamit po kayo o bangag kayo. Hindi ganoon. Sana lang itinanggi nyo muna na hindi totoo. Walang nadinig ang taong bayan na hindi ito'y totoo eh. Hindi nyo itinanggi. Pinaimbestigahan nyo lang sa NBI. Oh, di ba? Dahil hindi na epektibo yung impeachment, punta naman kayo kay PRRD ngayon. Di ba? Well, anyway, kung gusto nyo magdemanda, kung gusto nyo, walang problema. Sabi nga ni PRRD, pati yung ICC, papasukin nyo na eh. Ako, galit na galit kasi na ang taong bayan sa announcement nyo ng announcement. Tapos hindi nyo naman tinutuluyan. Diba? Tigil nyo na yung hearing dyan sa Quadcom patungkol sa Duterte. Move on na kayo. Pag may time, move on din. Tapos, demanda nyo na. Gusto mo, tatlo-tatlo kada araw, i-demanda nyo si PRRD. Gusto nyo rin, i-impeach nyo si BP Sara araw-araw. O, di ba? O gusto nyo, papuntahin nyo rin 3 times a day ang ICC, walang problema. Basta totoo. Huwag yung nananakot kayo, inirekomenda namin sa NBI, inirekomenda namin sa Korte, inirekomenda namin sa DOJ, ay, pwedeng papasok ang ICC, impeachable offense. May natuloy na ba? Nga. Wala natutuloy di ba? Yun ang nakakaasar. Ginagawa nyong trial by publicity. Ano, para siraan lang sa publiko sila Duterte. Lahat po ng Duterte. Simula kay PRRD, BP Sara, etc. Pati nga si Pulong, dinadamay nyo na eh. Pero pagka talagang seryosohan na, takot naman kayo magdemanda. Takot naman kayo mag-impeachment. Diba? Ito parang naaalala ko yung mga kaibigan ko before. O pagdating sa sa basketball, usapang basketball tayo ha. Pagdating sa limahan, ang galing mag-basketball. Pag sa liga na, nervyoso. Pag totohanan na, salita, may referee, nervyoso na. Pag laro-laro, ang tatapang. Oh, ganyan kayo. Mahilig kayo mag-announce, pero pag totohanan ng demanda, pag totohanan ng impeachment, pag totohanan ng ICC, patungkol sa Duterte, duwag kayo. Wala pa nga pumipirma sa impeachment eh. Tama or tama-tama? O, di ba? Progress report. Among its contents was the case filing recommendation. According to Representative Barbers, witness testimonies corroborated by evidence. Natatawa ako pag talaga si Barbers pa talaga. Ay, naku, pag ito yung babanggitin. Ha? Ito yung muka. Yan 7 na yan. Kulang dyan sinong kulang dyan? Sino mo kulang dyan? 7 yan eh. Oo. Yan. Yan ang tagatahol ni Tamba. Isang pulis na umaalyado di umano sa isang NPA, na isang pastor na may anomalya din sa kung ano-ano, party list dito, party list doon. Yung mga hindi naman kilala yung iba dyan dati eh. 2 lang ata kilala dyan eh. Panahon ni Tamba, bakala mo hari ng Pilipinas itong 7 ito. Di ba? Kung mga asta itong mga ito, akala mo Diyos. Lalo to si Abante, preach pa ng Bible. Dinamay pa yung simbahan niya na ibinoto raw si PRRD, itinanggi siya tuloy. O hindi naman daw. O di pahiya ka ngayon. Di ba? Fake news ka, Abante. Revealed a system that allegedly incentivized the killing of drug suspect, a system allegedly modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Following the presentation of their initial... Ang tagal na yan, pustahan tayo, wala na naman mangyayari. Nag-announce na naman sila. Maana kay Boying tong mga to, Mr. Announcement. Committee report, the House as a whole has adopted it. Alam mo totoo niyan, PRRD, matindi ka talaga. Tindi ng karisma mo, PRRD. May edad na yan ha, partida. Alam mo kung ba't walang nangyari-yari dyan sa mga yan? Takot kay PRRD. Yan ang totoo dyan. Takot kay PRRD. And likewise approved the motion to transmit the progress report to concerned agencies for the filing of appropriate charges. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful... Naks! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis ni Barbers. Ang linis ng gupit mo. Gupit barbero. Hindi ba kayo natatawa sa nangyayari sa Pilipinas? Child abuser. Convicted child abuser. Korte po nagsabi, nagpakulong ng abogado. NPA, nagpa-contempt ng general. May anomalya yung mag-anak. Di umano ha?
Hindi pa nga nila sinasagot kung totoo hindi eh. May anomalya sa droga, nagre-recommenda laban dun sa war on drugs. Ang galing mo, Tamba! Mismo ka, mismo. Sino naghahabol? Grupo ni Tamba. Ang lilinis, no? Hindi kurap. Pinagbibintang ang kurap Duterte. Ang linis! Pilipinas, ano na nangyayari sa atin? Ano nangyayari? Baliktad na talaga mundo. Legislative solutions to address the scourges of illegal drug proliferation, unlawful Illegal drugs proliferation. Ulit! Illegal drugs, ano? proliferation, unlawful land drug proliferation, charges of illegal drug proliferation, unlawful land acquisition by foreigners, crimes linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs, and extrajudicial killings. Linis! Linis. Well, tanggapin natin mga Pilipino, ganyan na ang pangyayari sa Pilipinas, baliktaran na po. Ito naman, next, pag-usapan naman natin, ito, Aimee at BBM, gumagawa ng pelikula. Oh, pelikula ha, pakinggan ninyo ang pelikulang pagtatandem ni BBM at ni Aimee. Pinunahan ng ilang senador ang ilang kontrobersyal na alokasyon sa panukalang 2025 national budget. Patutsada ni Senadora Aimee Marcos, tila may himala raw na nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hango sa linya ng isang sikat na pelikula, nagpatutsada ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos sa naipasang panukalang national budget para sa susunod na taon. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan Ang linis mo, Aimee, ang linis mo. Pulang-pulas. Merry Christmas, Happy New Year, Aimee, pulang-pula ka. pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na. Unang kinastigo ni Senator Marcos ang liderato ng Senado na anya ay hindi pinakinggan ang kanyang hiling na gawing klaro ang diskusyon sa budget, partikular ang BICAM meeting. Alam mo, don't get me wrong ha. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa ni Aimee. Tama naman yun eh. Kini-question niya, lalo na yung naging budget. Lalong-lalo na dito sa budget patungkol sa AKAP. Tama naman yun. At kini-question niya yung Senado, ba't pinalusot nyo yan? Hindi naman pumirma dyan si Aimee eh. So sa puntong yon, tama. No? Yung mga pinaglalaban niya, tama yun. Maganda yun. Sabi nga natin eh, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang banateros eh. So yung ginagawa ni Aimee na yun, sinasabi niya, pinaglalaban niya, tama. Pero, hindi ako bilib. Kasi para sa akin, parang mistulang gumagawa ng pelikula itong magkapatid. Ha? Nagreklamo ang taong bayan, reklamo, pasok si Aimee, kunwari nagagalit siya kay Bongbong Marcos, ganyan-ganyan, etc., hindi na lang niya i-text. But anyway, sinabi niya pa dyan sa kanyang mga speeches, etc. Tapos, ibibito to, hindi pipirmahan ni Marcos. Di ba? Pag hindi niya pinirmahan yan at nabago yung budget, sino hero? Tanong ko sa inyo. Sino hero? Alam mo, tinutulak din ni Senator Bongo to ha. Hindi lang siya maingay katulad ni Aimee. Pero galit din siya doon sa pagpapasa ng budget na yan, including Senator Bato. Ito lang si Aimee, madalas din lumabas sa mainstream media. Alam naman natin kung bakit. Di ba? Si Aimee ang maingay dyan. So tama yan, pero mag-iingat tayong Pilipino. Parang awa nyo na. Huwag kayong papabudol. Sakyan lang natin si Aimee. Sakyan lang natin. Anyway, sinakyan din nila si Sara eh. Di ba? Ginamit nila si BP Sara para makaupo yung kapatid niya eh. Imposibleng, kung totoong adik yung kapatid ni Aimee na si BBM, totoo man or hindi totoo, alam ni Aimee yan. Alam ni Aimee kung may problema si BBM o wala. Alam ni Aimee kung nakikialam si Lisa o hindi. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit kinonvince pa rin niya si BP Sara na bumaba bilang Vice President? Di ba? So ginamit nila si BP Sara. Tayo, gamitin lang natin. Sige, maganda yung pinaglalaban mo nang hindi matupad yung napakalaking budget ng AKAP. Dahil gagamitin lang yan sa vote buying, na legalized vote buying ng kampon ni Tamba. Yung grupo ni Tamba. Okay, maganda yung sinasabi mo. Pero mag-iingat, okay? Huwag papabudol ulit. Gamitin lang natin sila. Ha? Baka mamaya mabudol na naman kayo sa pasalita na ito sa media. Pelikula lang yan. Good cop, bad cop.
Kunwari bad cop si BBM for the meantime kasi mag-e-eleksyon. Sino ang good cop? Si Amy? Pag binito, ay, pinaglaban ko yung budget na hindi matuloy yung sakap. Mo, di ba? Wag tayong papaloko. Tandaan nyo, Marcos yan, budol-budol yan. Bago ito papirmahan sa kanila. Gate ng senadora, hindi sila binigyan ng paunang kopya bago papirmahan ang BICAM report. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Tama naman si Amy doon. Sinita ni Senator Marcos ang lumusot na higit 1 trillion pesos na budget ng Department of Public Works 1 trillion, oh. Oh, samantalang DepEd, wala. Ay binawasan. Tapos yung PhilHealth, wala. and Highways o DPWH. Kinwestiyon din ng senadora ang mas malaking pondo na ibinigay sa DPWH kesa sa sektor ng edukasyon na paglabag daw sa konstitusyon. Tama, Laking mali gulat yun. din daw ni Senator Marcos ang paglusot sa BICAM ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o akap na una nang tinanggal sa Senado. Ayan ba ang himala? 26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas sa 26 billion, ha. Billion. We are talking about billion dyan sa akap na yan. 21 billion dyan sa kampo ni Tamba. 21 billion as in B. As in bangag. Billion. halip ay inutas-utas. Saan mapupunta yan, di ba? Iisa lang daw ang basa ni Senator Marcos. The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Ngayon, kasi pa-election sa 2025, so may ayuda. Saan ibibigay itong ayuda? Bukod doon, may akap na may AX pa. Ito naman daw doon sa may mga trabaho. Di ba? Ginagawa natin, alam mo, ang ayuda, limos yan. Ginagawa niyong pulubi ang bansang Pilipinas. Ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagpapalusot ng BICAM sa AKAP funds. Kasama ng Senado sa maling programa. May mali. Hindi ko naman maintindihan sa Senado. Alam mo, okay lang yun sa Kamara eh. Alam naman natin yung karakas ni Martin. Siyempre, hawak niya yung Kamara, di ba? Alam naman natin yung galawan dyan. At especially, karamihan dyan, re-electionist. Kasi 3 years lang sila eh. So, lahat yan, tatakbo ulit sa 2025, kailangan nila yung budget. Nauunawaan naman natin yan. Hindi ko sinasabing tama ah. Alam naman natin yung galawan dyan nila Martin, yung kampo niya. Pero ba din naman Senado? Nabigyan lang kayo ng 5 bilyon. Nagsipirma naman kayo. Something is wrong. Nagpasalamat naman si Senator Marcos na ipinagpaliban muna ng Pangulo ang pagpirma sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Sinong bida? Amy. Sinong bad cop? BBM. Good cop? Amy. Palakpakan, wag. Hindi. Tama, palakpakan. Pero wag iboto, ha? Mag-iingat. Si Amy Marcos yan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, isa itong mabuting senyales ng demokrasya. May kapangyarihan Gumaganyan kapag Grace Poe Piatos. Baka ikaw si Grace Poe Piatos. Hindi baka ikaw si Mary Grace Poe. Anyway, bigla naman, yan ang demokrasya. Sinasasabi nyo lang yan kasi pumuyok ang taong bayan. Di ba? Alam nyo, eto yan ha. Huwag nyo kakalimutan. Nadidinig tayo. Nagsisiurong. Yung impeachment, wala na. Asan na yung impeachment? Nga na. Magpapasko na. Wala pa rin. ICC, magpapasko na. Wala pa rin. Di ba? Ano na sila eh. Eto, hindi na rin pipirmahan ni Marcos. Ipapagpaliban. Di ba? Yung sigaw nyo sa social media, kala nyo hindi dinig yan? Kahit hindi kayo vlogger, isigaw lang nyo ng isigaw sa Facebook, sa YouTube, sige lang, bakbakan nyo. Kasi tinan nyo, natatakot silang pumirma sa impeachment ni BP Sara, itong mga kongresista, natakot si Marcos na hindi pirmahan, di ba?